ilaw sa gitna ng ingay. Maulan noong gabing iyon, tahimik na nakaupo si Marco sa maliit nilang tindahan sa gilid ng kalsada habang pinapanood sa lumang telebisyon ang balita. Kaliwat kanan ang sigawan ng mga tao sa TV, mga politiko, komentarista at mga taong galit na galit sa isa't isa. Wala nang pag-asa ang Pilipinas. Kasalanan ng kabilang panig. Mga bobo kasi ang bumoboto. Paulit-ulit na lang. Napabuntong hininga si Marco. 22 taong gulang pa lang siya pero parang pagod na siya sa bansang kinagisnan niya. Sa social media, away. Sa kalsada, init ng ulo. Sa pamilya nila, hindi na halos mag-usap ang tatay at tito niya dahil magkaiba ng sinusuportahang politiko. Minsan nga, pati simpleng pagkain sa hapag na uuwi sa sigawan. Pare-pareho lang naman tayong naghihirap. Pulong niya. Biglang dumating ang kanyang lolo na si Mang Rodi, dala ang basang payong at amoy ulan. Anong iniisip mo? Tanong nito habang umuupo. Lo, bakit parang galit na ang lahat? Parang wala nang gustong makinig. Gusto lang manalo. Tahimik nang umiti ang matanda. Nung bata pa ako, sabi nito, akala ko rin ang pinakamalaking problema ng bansa ay kahirapan. Tapos hindi pala? Hindi, umiling siya. Ang pinakamapanganib sa isang bayan ay kapag nakalimutan ng tao na pare-pareho silang tao. Natahimik si Marco, ipinagpatuloy ng matanda. Kapag mas mahal na natin ang pagiging tama kaysa pagiging mabuti, doon nagsisimula masira ang bayan. Habang nagsasalita ang lolo niya, may dumating na 2 lalaki sa tindahan. Pareho silang tricycle driver. Pareho ring basang-basa sa ulan, pero agad silang nagtalo. Kasalanan ng kandidato mo kaya mahal ang bilihin. Ha? Yung sinusuportahan mo nga, lumakas ang boses nila. Napapatingin na ang ibang tao. Akala ni Marco magsusuntukan na, pero biglang napahawak sa dibdib ang isa sa mga lalaki. Namutla ito at hirap huminga. Agad na tumayo ang isa pang kaaway niya. Oy, ayos ka lang. Mabilis niya itong inalalayan. Marco, tubig! Nagmamadaling kumuha si Marco habang ang 2 lalaking kanina'y halos magpatayan sa salita, ngayoy nagtutulungan. Makalipas ang ilang minuto umayos ang pakiramdam ng lalaki, tahimik ang lahat. At doon napansin ni Marco ang isang bagay, kapag may totoong panganib. Hindi mahalaga kung sino ang ibinoto mo. Hindi mahalaga kung anong kulay mo. Hindi mahalaga kung sino ang tama. Ang mahalaga, tao ka. Pagkaalis ng mga lalaki, muling nagsalita ang kanyang lolo. Alam mo, apo, hindi mamamatay ang Pilipinas dahil sa mga korap lang. Kundi dahil, tanong niya, kapag nasanay ang mabubuting tao na manahimik at kapag hinayaan nating kainin tayo ng galit. Napatingin si Marco sa ulan sa labas. Naalala niya kung paano niya i-block ang mga kaibigang iba ang opinyon, kung paano siya manlait online, kung paano siya matutong makinig lang sa gusto niyang marinig. Unti-unti niyang naisip, baka kaya lalong umiingay ang bansa dahil wala nang gustong umunawa. Lahat gustong magsalita, walang gustong makinig. Kinabukasan, maagang nagbukas si Marco ng tindahan. May matandang babaeng nahihirapang tumawid sa baha. Tinulungan niya. May batang walang payong. Pinapasok niya muna sa tindahan. May lalaking dating nakaaway niya online. Nginitian niya. Simple lang, maliit na bagay. Pero doon niya naintindihan ang isang katotohanan. Hindi nagsisimula ang pagbangon ng bayan sa Malacanang. Nagsisimula ito sa ordinaryong taong marunong pa ring maging mabuti kahit magulo ang paligid. At habang patuloy ang ulan sa labas, may maliit na ilaw na nanatiling nakasindi sa tindahan nila. Tahimik, mahina, pero sapat para magbigay liwanag sa dilim. Ang tunay na kalaban ng bayan ay hindi lang kahirapan o politika, kundi galit, yabang, at pagkawala ng malasakit sa kapwa. Maaaring magkakaiba tayo ng paniniwala, pero iisa pa rin tayong bayan. Ang pagbabago ng Pilipinas ay nagsisimula sa maliliit na kabutihang ginagawa natin araw-araw. Paalala ng Diyos, Kalarium, kapag matuwid ang namamahala, bayan ay nagsasaya. Ngunit tumatangis ang bayan kung ang pinuno ay masama. Mga Kawikaan 29:2. Please subscribe Tito Jomar Sari-Sari Stories for more video.